Di ba nakaka-proud no, na pasama sa Sine Panalo dahil this is their second year and alam ko na maraya pa silang nakalayap na pelikula next year and alam ko maraya pa. The more festival, the more movies na ginagawa namin ng artista, mas matutuwa kami dahil maraming nagkakatrabaho, co-actors namin, directors, and mga staff and crew. So, ibig sabihin nun parang nabubuhay ang dugo yung pelikula ng Pilipino. So nakakatulong sa industriya ito, malaking tulong. Malaking tulong. Imagine mo, for 7-8 films, di ba? Tapos may mga short film pa. So, para magkaroon sila ng budget for the film, for the whole festival. So, napakalaking tulong sa mga Pilipino natin, mga kapwa Pilipino. Pati mga students, filmmakers. Mga filmmakers, yeah. So, ano yung role mo rito tungkol saan yung movie? Tungkol ka sa magtatay na scallop diver. Kaya salog siya, dive. Parang diver. Anong yun, dialect? Ilonggo. Ilonggo. Kasi nag-shoot kami sa Ilonggo, sa Iloilo, sa Igantes Island. So doon kami nag-shoot for 2 weeks. So yung parang scallop capital ng Iloilo, doon mismo sa Igantes. So doon lahat. Kasi yung, di ba sa beach parang sand, ganyan. Ito puro scallops. Talaga? Yung tinatapakan mo, scallops. Ganun kadami. Hindi mo masakit sa... Pag nakapaka ka, masakit. Susugat yung paa mo. Pero, nakachinas naman kami. Sa beach yan, hindi sa dagat. Sa beach, sa kalat. Dagat, oo. Kasi talagang nasa... Yung shore. Yung shore, ano na siya? Scallops na. So, nagsawa ka sa scallops? Hindi ko nagsawa eh. Parang araw-araw, may ulam na scallops. Inuulam mo talaga siya eh. So, paborito ko ba yun? Oo. Hindi lahat nakakain ng scallops, diba? Oo, mahal yun. Mahal ng scallops sa Maynila, sa, diba? Doon. Parang 200 pesos per kilo, parang pag kinukuha sa kanila, parang 30 pesos per kilo, parang gano'n. Ano yung mga luto ng scallop na nasubukan mo doon? May baked scallops, may parang adobo na... Kasi pag nandun sila, yung... Naka-shell siya, di ba? So open lang yung shell, kukunin nila yung parang puti, yun lang ang... So ang tagal nun, di ba? Kinakain. Pwede rin ihawin. Pwede rin ihawin. So, marami siyang luto actually. Pero itong yun ang pinaka parang pag-scallops doon. Pagkuha nila, naka-separate na yung laman sa shell. So lulutuin mo siya, laban lahat. Adobo. Oo, parang adobo. Parang... So kagaya sa atin, tahong nasa shell pa. Oo. Ito, nahimay na siya, parang gano'n. Kali na nung difference ng performance mo dito compare sa mga nagawa mo doon? Ito parang parang na-compare ko sa magkakabaong dahil father and daughter. Okay. So yung pagkakabaong naman, coffin maker naman siya. Ito naman, ginagawa niya lahat para hindi siya iwanan ng anak niya at para buhayin yung anak niya. So same. Pero ito nga lang, diver kami. Nasa dagat kami, scallop diver kami. Tapos yung anak ko rin, nagda-dive din siya. Gusto niya matulungan ako para makapag-aaral siya, para magkapera kami. Single father ka ba rin? Single father. Parang iniwan ako nung asawa ko. Sumama sa iba. Iniwan kami. So takot si Kasko. Takot ako na iwanan ako ng anak ko. Dahil iniwan ako ng asawa ko. Ano? Kasko? Kasko. Parang yun. KS? AS. Yeah. Kasko. CO. Tapos, anong preparation mo? Nag-aaral ka ba ng diving dito? Yes. O yung... Kaya nauna ako doon ng ilang araw kasi nagkaroon kami ng free diving lesson. Tapos after free diving lesson, yung mga scallops, saan yung parang bagsakan ng scallops. Doon ako everyday. For parang 3 days kami, doon kami. Nag-ano ko ng scallops, tinakasok yung mga tao. So parang karoon ng immersion. Ano yung mga realization mo after mo mag-immerse? Actually, ang swerte nila doon. Alam mo yun? Ang swerte ng buhay nila doon. Napakasimple. You are in like a paradise dahil nasa dagat ka. So makikita sa movie. Simpleng buhay. Oo. Di ba? Napakasimpleng buhay pero alam mo yun yung pinakabuhay na maraming hinahangat. Nandyan lang sa kanila. Pero siyempre sila, normal lang sa kanila yun. Di ba? Parang di na naman nila naisip yun na mahirap. Alam nila mahirap ang buhay nila dahil lang ang hanap buhay nila. Doon sila nabubuhay pero kung nasa city ka, di ba, parang napaka-busy. Kasi may mga ganun eh. May mga city person, ikaw, city person ka. May mga pamprobinsya. So, di ba, parang ako, more on, pamprobinsya ako eh. Kasi
hanggang Pampanga pa rin ako umuwi. So yung para sa akin, napaka-swerte nila dahil meron silang gano'n na buhay. And siguro yun yung parang ang laki ng community nila doon. Ang laki ng community. Mga diverse. May school, may mga maraming tao doon na nag-aaral doon. Nandun lang sila, walang sasakyan doon, puro motor-motor lang, tsaka mga bangka-bangka. Pero ang isla ba, hindi naman? Ha? Isla? Isla, isang isla sila. So ang Gigantes Island, north naman yun. Ito ba first movie ni Direct TM Malone? Si Direct TM, parang niya. First movie namin dalawa. Ano masasabi mo sa kanya? Actually, siyempre, mas Direct TM, alam naman natin siya. Siya yung DOP lagi, Direct Louie, Direct Joel. Diba? So, gano'n kami na-close eh. So, ito naman, iba rin. Kasi DOP siya sa mga pelikula ni Direct Joel. Ito, siya director. So, every scene, nag-usap kami. Every scene, may kung anong gusto niya, kung anong gusto ko, nag-compromise kami pareho. Kumbaga, para akong nag-aral na rin. Alam mo yun, nag-aral ako sa kung paano yung style niya, paano yung mga eksena gusto niya, paano yung mga shots niya. So, bilang artista siyempre, parang nakaka-proud na, di ba? Parang isa kayong pinupuntahan ng director. Isa kayo yung objectives niyo, isa lang yung gusto niyo makamit dun sa eksena, ano yung shots na gusto niya, kung ano yung emotions na gusto niya. So nagko-compromise, tsaka teamwork talaga pagdating sa pelikula. Ano masasabi mo dun sa performance naman ni Christine, yung anak mo niya? Christine, dahil lalaki ba yun? Babae? Babae. So, babae anak ko. So, dahil taga dun siya, siyempre, mas ano siya, local actor siya. Local actor. So, wala siya dito ngayon. First movie niya. First movie niya. Pero, alam ko, nung time na bata pa siya, meron siyang pelikulang ginawa. Pero dun lang, sa Iloilo. Pero yung dito sa Manila and dito sa parang festival, first time niya. So, okay naman. Usap naman kami and nakakasunod naman lahat ng mga ginagawa namin. Napag-usapan namin na maayos and nagawa niya ng maayos kahit na ako, kasi pag hindi ka local doon, natawag sa'yo alog. Ano? Alog. Tawag sila alog. So, alog ako. So, ako, nagtatagalog ako doon. Sila, Ilonggo. Pero yung Tagalog o Ilonggo yung ano? Ilonggo yung, karamihan Ilonggo eh. Ako lang talaga nagtatagalog. Oo. May subtitle. Subtitle. Pero ang dialogue nila karamihan, Ilonggo. Di ba, pang-competition to, nag-expect ka ba ng award dito? Ako naman, alam mo naman ang sagot ko lagi. Hindi naman ako nag-expect lahat yan. Pero ginagawa ko naman ang best ko. Lahat ng pelikulang ginagawa ko, di ba? Parang, kung depende sa mga jury, depende sa mga, di ba? Kung sino yung mga mas karapat dapat maging best actor, best actress. So, wala namang question sa akin. Basta lang natin yung napasama yung pelikula, isang napakalaking karangalan, mapapasama sa Sine Panalo, di ba? After this, ang abangan siya, Fatherland. Fatherland, yes, Fatherland. April na yun. April 19 ang showing, so magpo-promote na kami by next week start. Tapos, sana makapasok yung namin, Unconditional with Rian naman, Direct Out of Alex. By June. Sana, Metro Manila Film Festival Summer. Sana, Summer. Pero yung Fatherland, ibang alin ba mapapanood dito? Iba rin, kasi tatlong multiple personality ako doon eh. May Kaumbangan, may Muslim, may Bakla. So, doon sa, hindi masyado eh. Hindi naman masyado. Wala namang role na like yung Kaumbangan. So, Kaumbangan, kasi Kaumbangan ako, pero iba naman yung role ko doon dati sa Magkakabaw. Ito naman, parang multiple personality siya. Pero kapag tumatanggap ka ng role, may isang tao ka bang tinatanong, sarili naman talaga? Every time na nagawa ko ng pelikula o teleserye o naman yan. So meron akong character na binubuo sa character ko. So nag-aano ko ng mismong, nagmumoldo ko ng character. Para meron akong sinusundan, para meron akong hindi ako nahiligaw, hindi ako tumalabas sa character ko. So meron akong ganun. So every time na may pelikula ako or project ako, nagmumoldo ko ng character. At least, di ba? Parang meron kang kumbaga, pag nagalit siya, kapag masaya siya, ano ba siya, so ganun, parang ganun. Ikaw ba may tinanggihan ka ng role na tapos pinagsisiyan ko? Sayang. Wala naman, hindi
hindi ako tumatanggi sa mga project eh. Basta alam kong para sa akin. May mga times na second choice ako, third choice ako eh. May mga ganun eh. Na nag-end up sa akin. So, okay lang. At least, di ba? Sa akin, napupunta sa akin. Kung para sa'yo, para sa'yo. Yan naman lagi yung ano ko isang buhay. Kahit ano man yan, material things yan, role, achievements yan. Kung para sa'yo, para sa'yo. Ibigay naman sa'yo ng Diyos yan eh, di ba? So, yun. Kasama na tinanggihan. Wala akong ano eh. Walang masamang... Oo, pero walang masamang tinapay sa akin eh. Hindi naman ako tinatanggihan at hindi ako tumatanggi sa mga nakakasama. Hindi ka umabot sa ganung Hindi. Parang wala pa ako doon sa posisyon para tanggihan kong kasama ng artista, makasama nila. Parang siguro hindi darating sa akin yun. Kasi bilang tao, parang nasa tao yun eh, di ba? Kung nagkaroon ng problema kasi ako, pag nagkaroon ng problema kahit kaibigan ko, kapatid ko, o naman yan, aayusin ko na mismo. Hindi na kailangan patagalin pa.